Ngayon po, ngayon, anong petsa na ngayon? 28. So, naiwan na po tayo ng rapture. Kaya, naiwan na po tayo ng rapture. Dahil sabi nila, September daw ay mag-rapture. Mahirap, pwede ba natin? Hindi ko man download kasi. Ganun ba? Na, may nakita ko sa YouTube na ang dami nila eh. Pumunta sila sa bundok. Gubat. Para sa lubungin ng Panginoon. Ito lang September. Ito lang September. Ang dami nila, umakyat sila. Tapos, yung mga siguro, tingin nilang darating na ang Panginoon ay nagsigawan na sila. Nagpe-praise na sila. Panginoon, hallelujah! Hindi po dumating eh. Mga kapatid, hindi dumating. Ang nakakakasama, tapos pauwi na sila lahat. Ang nakakawa dito, kapatiran po natin yun. Sa Africa, mga negro ka rin sila eh. Hindi natin minamaliit ang kanilang faith. In fact, buti nga yun, nag-expect sila eh. Mga believer sila eh. Kaya lang, pag-uwi nila, ano kayang maririnig nila sa kanilang mga kapitbahay? Ano kayang mapping or ano? Siyempre, ba't nandito pa rin kayo? Kaya, at possible po doon, maaari merong ma-prostrate sa part nila, baka may mag-backfight pa, hindi pa na totoo yung rapture, pahiya kami lahat. Ang dami ng gumawa niya, sila Pastor Pibulo, ginawa na yan eh, year 2000. Napanood ko mismo. Lahat ng miyembro niya, pinagdalon na niya. Pinapunta na sa Mindanao, nakaputing lahat. Again, we are not judging those people. At least man lang, tayo sa Diyos. Kaysa naman sa mga drug lord dyan, drug addict dyan, o whatever, masasamang tao. Kaya dito po napakahalaga na sinasabi ni Paul, study to show thyself approved God. Yung sa mga Christian. At sa akin naman Christian, mag-aral po tayo. Kasi tulad po noon, o baka yung pastor doon, sinisisi na. Baka sinisisi na nila, pastor, sabi ko, gano'n ka. Ang liwanag naman eh, ang liwanag nun eh. Na 2 Thessalonians chapter 2, yung pagpapalit ng Panginoon, second coming at ating pagtitipon sa Kanya, 1 Corinthians 4:7, tayo titipunin. Hindi ito mangyayari kasi naguguluminanan kayo. Wari bagang sa mga sulat. O pagka meron ganyan mga gumarating, huwag kayo mag-alala sa mga sulat o waring gagawin sa amin. Hindi mangyayari yan, sabi ni Paul. Unless, magkaroon po muna ng great falling away at mahayag ang son of perdition. Kaya lagi ko sinasabi rito, bukas hindi ko mag-rapture. Kahit sa December, kahit sa February. Unless, at least yung falling away, andyan na. Kapapraso pa lang eh. Nakakalungkot yung isang Christian church na nagtuturo sa kanilang church, Sunday school, Amerikana. Tinuturo niya, ang ganda yung this is enjoy na enjoy yung mga bata dahil tinuturo niya yung Sinowa ba? Na, di ba yung dilubyo? Yan. Tapos, then, Noah, go up into the sea, gano'n. Enjoy yung mga bata. And after the flood, baba na si Noah, tapos nagkaroon ng rainbow. What is the meaning of rainbow? Sabi yung babae na tuturo. This is the sign for the LGBT. This is the sign for another group of people on earth. That is the rainbow. Yun mga kapatid. Simbahan po yun. Kita niyo po, mayroon ng great falling away. Masunod po niyan si Antichrist.
Wala pa nga po eh. Kaya nakakalungkot po mga kapatid. Sana nga, rapper, pre-trib eh. Yun nga ang gusto ko eh. Sino ba ayaw mo? Kaso po hindi. Nasa mid-trib po ang rapper. Kaya napakahalaga po pag-aralan natin yung 3 schools of thoughts. O tulad doon, kung pinag-aralan nila yung mid-trib naman, siguro baka mid-trib. Hindi sila mag-discourage. Kasi may ibang kapatira natin, mid-trib sila, baka doon. At least, ato pa rin yung hindi frustration. Kaso, lahat sila, buhos na buhos sa pre-trib, ang dami po doon frustrated. Pag maila naayos yung panoorin natin yun pag naayos. Kaya nakakalungkot po, mga kapatid. Una-una, mapapaya ang body of Christ. I pray, the world is watching. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga near-death experience, hindi lahat yan totoo. Andiyan sa September, sabi ni Jesus, nakausap niya. 27 na, kaya naiwan na po tayo. Narapture na sila. Hindi ko po nag-rapture. Heaven and earth shall pass away, but my word, kahit mga tuntok niyan, puro bibisa yan. So, ipupuntin natin ang nakarang pamagat ay God's special case. Ngayon naman ay Special People Part 2. Special People Part 2. Na karamihan po, karanasan ng mga special people ay masyadong painful. Masyado po ang daming testing na dinadaanan. Kasi sila nga po ay chosen. Sila ay loved. At sila ay blessed. Pastor, dumalang nga sa ganyang kalagayan, love pa, blessed pa, at chosen pa. Tingnan niyo po, si Jesus, bago mag-ministry, hindi pa man lang si Jesus nakakapag-preach. Hindi pa man lang si Jesus gumagawa ng miracle. Hindi pa man lang si Jesus gumagawa ng signs and wonder. Wala pa siyang nagagawa. Anong sabi ng Diyos sa kanya? This is my beloved Son, whom I am well pleased. Kaya kita niyo po, wala pong nagagawa si Jesus, inappeal na siya ng Diyos. Kasi special siya yung Misaya eh. Wala po sa ating special. Wala tayong makasalanan. But we become special when we accept the Lord. Hindi ibig sabihin magmamalaki tayo sa ibang tao. And i-share din natin ang gospel sa kanila para maging special sila. Kaya halimbawa, ikaw, tayo, dumadaan ngayon sa mga testings and trials, you are already loved by God. By pulutan mo lang dumaan ka dyan. Wala mo forever. Dadaan ka lang dyan, hindi matatapos yan. Ay, ibig sabihin, nabanggit ko nga si ating kapatid nga, si Atty. Cao, na nasa testings and trials. Kaya, hindi po forever yun. Bakit parang nasa special siya? Kasi takot si Satanas sa mga special people. Takot siya. At si Satanas po ay very observant. Pag nakikita ng Diyos ang preparation niya sa isang tao, para bang pag gumagawa ka ng bahay o building, kung ikaw ay engineer, meron ka na daan ang ginagawang building. Nakita mo ang lalim ng bukay. Lalim. Sabi nga iba narinig ko, pagka mataas na building, kung ganing taas, ganun kalalim yung bukay. Sabi lang ng iba, hindi naman siguro.
Pag engineer ka, nakita mo, ang daling ng hukay nito. Tapos nakita mo yung bakal, ano ba yung pinakamalaking bakal? Ito, 22 ba yun? mm. Pagkatapos ang lalaki ng bakal na nandun, sa loob-loob mo, matindi itong building na ito. Matindi ito. Matindi. Kumbaga, towering ano to, pagdating ng type. Kita ng engineer yun. O architect. Kasi, yun hindi niya nila. In the realm of the spirit, si Satanas po ay observant sa lahat ng tao. Lalo na sa mga Christian. Pag nakikita niya ang preparation sa isang Christian o believer, tulad si David, kita niyo si David, ang preparation ng Diyos. Kaya minsan ang Diyos, itinatago muna yung tao. Itinatago muna. Para hindi masyado makaranas ng mga atake sa kaaway. Tulad po si John the Baptist. Si John the Baptist, lumabas na lang nung 30 years old eh. Kasi preparation ginawa sa kanya in the wilderness. Kaya si David po, kita nyo, si David po, bata pa lang, di ba, mag-praise in worship. Ano na siya eh? Mapagpuri siya sa Diyos eh. Ang dami niyang ginawa sa Psalms eh. Hindi naman ginawa yun after na naging king siya eh. Yun lang yung karanasan ng bata niya, di ba? Kung aking pagmasdan, ang kalangitan, nasa Psalms niya na. Kasi siya lang mag-isa doon. Kasama niya mga tupa, mga flocks, tatay niya. Kumbaga doon na-develop ni David yung kanyang deep relationship with God, sa kanyang aloneness with God and with the flocks. Nakikita ni Satanas yun, delikado ito, bata ito. Pag na-develop ito in the full preparation of God, delikado tayo dito, patay tayo dito. Kasi magiging atomic bomb yun eh. Noong World War II, mga kapatid, ang tawag po ng hapon sa atomic bomb ng US ay special bomb. Special bomb. Na kasi ayaw pa nila sumuko, sabi ng US, ang huling sumuko po ng World War II ay hapon din Germany. Germany, naunang sumukuan. Lakas-lakas ng Germany. Pero naunang sumuko eh. Ang hapon, sadyang meron silang patriotic spirit at matatapang ng hapon. They're willing to die for their emperor and for their country. Sabi, babagsakan namin kayo ng atomic bomb kung hindi pa rin kayo tutuko. Para matapos na yung gera, ayaw ng mga hapon. Kaya, ano nangyari? Napanood documented film na yan, yung actual. Siyempre, hindi na pinakita yung pagsabog. Yung aeroplano nagdala, paghulog nila ng atomic bomb, boom! Tumalis na kagad sila. Lahat sila nakasuot ng sunglass na kapag yung pagbaksak nila sa Nagasaki, iniwan na nila. Iniwan na nila yung, umalis sila kagad. Ang layo na nga nila, pagsabog, yanig yung aeroplano. Yanig po yung aeroplano. Kaya ang namatay doon, 100,000 yata eh. Hindi nagkakamali sa isang baksakan, 100,000. Atomic bomb po yan noong 1945. Ayun atomic bomb na yun. Ang hapon, sabi na, hindi, ang US, meron lang dalawang special bomb yan. Naibaksak na yung pangalawa, ayaw pa rin sa mga binaksak yung pangalawa. Wala na silang special bomb. Ang tawag nila sa atomic bomb ay special bomb. Yun mga Christian na talagang masyadong lumalapit sa Diyos, masyadong lumalapit ang Diyos. At nakikita ng kaaway yung preparation ng Diyos ba, malalim ang nito, malalim ng malaking building to, gano'n. Pag na-develop to in fullness, patay tayo rito. This person will become an atomic bomb in the spirit. Kaya kaya dumadanas ng gano'n yung mga special people. Satan hates Christian people.
Kasi threat yun sa kanila. Kaya bakit dumadaan ng gano'n, mga Christian, mga gano'n masyadong, ba't dito? Wala namang masyadong pagsubok. Ba't sa sarap naman ng buhay nila, gano'n lang, tapos namatay. Nampalatay kahit kami, nasa harapan ng labanan, sugatan. Kasi special ka eh. Ikaw ang tumutugon sa calling ng Diyos eh. Ikaw ang tumutugon sa preparation ng Diyos. Ikaw ang tumutugon sa molding ng Diyos. Kaya nakakapag-manifest ang Diyos sa iyo. At alam ng Diyos na hindi ka bibigay kahit ano ang mangyari. Ang pinakamahirap pong testing ay siya po, bigat ng testing nun. Pero mabigat yung testing yung testing of no God. Ano ba yun? Meron ba? Testing of no God. Ayos na ito. Again, World War II po, sa kuwente na ito. Pastor po ng Udyo, Rabbi. Pastor ng Rabbi po siya. God bless siya. Eh di ba, mga Hudyo na nililipol ni Hitler, nasa loob siya ng concentration camp. Concentration camp, ikulungan. Araw-araw, 6,000 Jew ang pinapatay. Sa gas chamber, Pilot 1. Nakikita niyo yung araw-araw. To escape, ang tamang escape mo ay death. Kasi yung concentration camp, meron yung bakod, barbed wire, 12 feet ang taas, may kuryente. Pag bilang ka ng 12 feet palayo, another barbed wire na may kuryente. Sa labas, meron nagro-robic ng mga German army, saka may aso. Paano ka lalabas? You see, bakit ganit si Hitler sa Odyo? Kasi ang Odyo ay special for God. Whom God's love, Satan's hate. Zacharias 2:8. Israel is the apple of God's eyes. Bakit gustong puksain ng Satanas ng Israel? To wipe them out on earth. Para mapabulaan niya ang salita ng Diyos. Hindi totoo. Kasi maraming pangako ang Diyos sa Israel. I will bless you. Muli ko kayong titipunin. Kaya pinipilit niyang wasakin. Dahil pag naubos sa Israel, ano ang sabi na Satanas? Hindi totoo yung Bible. Kaya ibang Bible na yung mga aklat ng ibang religion. Kasi sabi, titipunin. Ay, ubos na. Oh, mali yan. Kaya tapos sunugod niya yung Biblia. Muna po sana si Jesus ay Hudyo. Pangatlo, ang nagdala sa atin o gumawa ng Bible, ginamit ng Diyos ay mga Jew. Kaya si Satanas po ay mayroong special hatred sa Israel. Sana huwag naman tayo makinig. Hated na nga po sila eh. They are the most hated people on earth. Lalo na yung paligid ng Middle East. Ang tindi nung ron, tindi ng hatred. Yung magulang, may iyak. Kasi napatay yun eh. Suicide bomber. Umiiyak. Bakit tumisis na iiyak kayo ba? Namatay na lang. Dahil ba sa namatay ang anak ko? Hindi. Umiiyak ako kasi isa lang ang anak ko. Kung meron pa sana, isa. Magagalit para mag-suicide bomber. Ulit, against these people, mga Jew. Pero hindi pa rin yun, mga kapatid. Ang lalim. Ang lalim. Kaya nga sinasabi ng Bible, pray for the peace of Jerusalem. Pray for the Jew. Yung iba, nakikibog din. Tanda po, they are God's people. Of course, tayo rin. Kaya, di ganun. Nanalangin kong rabbi. Kasi, pastor eh, for the last time. Patantay niya kung meron doon talaga. Nanalangin. Lord, we are your people. This is horrible, Panginoon.
Napakatindi po nito. Kaya lang kasi hindi sila nagpatuloy sa New Testament eh. Kung nabasa lang ng Rabba yung Matthew 23, sabi ni Jesus, O Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta. Ilang beses ko na kayong gusto yakapin na parang lagay sa ilalim na aking pakpak para wag na kayong ganyan eh. Para hindi na kayo mabusabos. Ngunit ayaw ninyo. Di ba, pinapatay pa nga siya sa isa. Kaya darating ang time kayo, kukub-kubig magkabi-kabila. Ayun na, di ba, kayo kukub sila magkabi-kabila. Kaya lang, dahil may covenant lang doon sa kanila, Jeremiah 31:3, I give you my everlasting love. Kaya hindi sila nalilito. Nanalangin ko rabbi na ito for the last time. Lord, stop this horrible thing. Stop this, Lord. We are your people. Di gumilat na siya. Buong faith, ibinuhos niya. Buong faith, Lord. Stop this horrible thing. Pagdilat na, gano'n pa rin. Ako, saan din mga German? Pasok. Ito pa rin. Yung iba nga po, kumakapit na doon sa barbed wire. Di ba? Frustrated na sila. Nakapit na sa barbed wire, may kurente. Tapos na. Ang pinapasok po sa gas chamber, bata, matanda, babae lang. Tapos mag-pray ng mundo, ganun pa rin. Bago siya pumasok sa gas chamber, ano sabi niya? There is no God. Sabi niya, walang Diyos. Ang saklas nun, makakabit. Ang saklas. Sa tindi ng frustration, agony and pain. Every day, 6,000 souls. Hindi na wala nasira yung faith. There is no. Samantalang 20 minutes na lang eh, rock and roll heaven na sana siya. Kung alam na yung Matthew 23, di ba eh, ito naman ang Savior, si Christ, kasi hindi niya nakilala si Christ eh. Kasi 20 minutes bago mamatay tao, kaya stumble. Ang tindi po no, ayaw ko na manood nun dati, gusto ko yun eh, kaya lang eh. Hindi ko na kaya panoorin yun, lalo yung actual footage. Pero may marami nang native doon. Sumisilap pa yung German officers eh, habang nagsisigawan niya sa loob. Tuwan-tuwa, wow! Parang nakita ko namin impyerno. Pero po sabi ng Rabbi, there is no saklap, there is God. Kung walang Diyos, wala ka rin. Kung walang Diyos, nasan tutungtungan natin? Wala. We are nothing. Kaya, kaya dapat sabi magdalangin na kayo sa isa't isa. Kasi, yung ibang believers, hindi natin alam dinadanas na rin. And another event in World War II, yung mga Allied forces. Nahuli, ang dami nahuli ng German, mga Allied forces. Nasa concentration camp din. Eh, German, hindi nag-maintain ng prisoner. Kasi, nasa retreat na sila eh. Kaya mga prisoner nila, kukulong lang ng konti, kami papatayin na. So, edi, pinalabas na ngayon sila. Papayaring squad din kami sila. Nakapila sila, sunod-sunod. Yung isang sundalo doon, na bago siya lumabas, nakakita siya ng chok. Nakakita ng chok. Bago siya lumabas, sumunod sa pader. I believe in God. Even though God is silent. Ako naniniwala sa Diyos, kahit ang Diyos ay tayo. Ibig sabihin,
walang aksyon, walang ginagawa. I believe it. Tatawa na sila. Ayun na nga. Mamaya-mamaya, ako! Ayun na. Aling! Kuya! Oh! Tumba, patay. At least, naiiwan yun eh. Nung wala na nakatao, papasok ng mga I believe in God. Even though God is silent. Mga paray, hindi. Hindi. Patay na yun. Patay na siya. Hindi siya bumigay. Hindi siya bumigay. Kaya, mabigat po ang testing without God. Pagka yung simple para walang Diyos. Ang hirap po, no? Kahit saan ka tumingin. Ako na sa matinding testing sa pwede, bawang tingnan ko, gusto ko makita ko ang Diyos eh. Ano makita kita dyan? Pag dito ka na sa ang hirap eh. No, saan mo? Ngayon ko itong mawawala ang ating faith ito. Parang si Shadrach, Meshach at Abednego. Nasamba kayo dyan ha, sa ginawa kong Diyos, sabi ng Diyos. Sabi ng hindi po, maliw yan. Kung di man kami, liligtas kami ng Diyos namin dyan. Kung hindi man kami liligtas ng aming Diyos, hindi pa rin sasamba dyan. Ibig sabihin, sa Diyos pa rin namin kami sasamba. Hindi nasira ang faith. These last days, the enemy will try to destroy your faith. Magpakatatag po tayo. Kaya gusto kong dalaw talaga si Atty. Lagi, kaya lang may hadlang eh. Kasi sa mga nakita kong karnas ng taong gano'n, kahit na sa akin, bagamat less than 60 seconds lang, di ko na nasabihin. Nung isasabi ako, kaya nga sabi ko, kahit saan gusto ko makita ang Diyos. Kaya ako yung talaga, tulungan mo ko. Kapag sabi, kaya, less than 60 seconds. Sasabihin ko na, for less than 60 seconds, dumaan sa isip ko. Dumaan lang naman sa isip ko. Meron pa talaga Diyos. Meron pa talaga Diyos. Ha! Inalis ko naman kagad. Of course, meron. Kaya, mabigyan ko yun sa testing na para bang walang tulog, walang galawang Diyos, wala lahat. Kaya saan ang Diyos? Ando sa kanya nuknukan. Saan siya? Ay, katabi mo. Nakikita niya yung situation mo. Tulad ng mga soldier na yun, kahit walang galawang Diyos, walang kilos, walang reinforcement, walang rescue, sabi niya, I believe in God. Kahit di siya gumagalaw. Naniniwala. Meron. Alam niya itong nangyayari. Ha! Tumba! Amen. Kaya magpapakalanin po tayo, mga kapatid. Lalo na yung last days na we need to come closer to the Lord. Kasi nga, bakit nagagalit si Satanas sa mga special people? Kasi nga, pag na-develop yung atomic bomb yun, in spirit world. Nung dumating ako sa crusade ni Morris Rolo dito, ang tindi naman, parang atomic bomb na rin eh. Parang atomic bomb. Ang daming may sakit doon. Kilala mo ng bahay si Morris Rolo, di ba? Si Jew, Christian Jew. Sabi ni Morris Rolo, I came here not by the power of politics. I came here not by any power of human organization. Sabi niya, I
I come here by the power of the word of, sabay sigat mo sa ulo, the word of God! Sa spirit world, parang may sumabog. Parang may sumabog sa spirit world. Dala namin doon yung mga, parang mamamatay na, sino ba yun? Tony Salurico, nakita mo yun na, Tony? Nabot mo Tony Salurico? Ang baho nun, ang baho na niya. May sugat din yun eh. Nung dinala namin sa ultra, every 2 meters. Every 2 meters, hihinto yun, dalawit ang dila. Alala eh, tawag. Sige, konti na, malapit na tayo. Hinto. Nag-alala nga ako, dapat ganyan na yung sama ko eh. Kasi baka kami may mangyari din. Sisingil pa ako mga kamag-anak din. Hanggang sa nakapasok kami sa loob ng... ang sarap ko, lahat ng may sakit dito lang sa paligid ng stage. Tapos umalis na kayong bantay. Yung nga sinabi ni mo sa ulo, I can live not by the power of any human organization, but the power of the Word of God! Natalo ko sa Espiritu, gusto mong bulat eh. Magkatapos nun. Di tapos na yung healing miracle. Hindi, nahirapan ako bumaba. May nababaga ako. Siguro mga angels. May nababaga akong presence. Siyempre, sinisikap ko bumaba para maalalayan si Tony Silurico. May nababaga akong presence. Mahal ang angels eh. Ang kapal na presence eh. Kaya, nagsabi, inisquis, ang kapal ko kasi ng presence ng Diyos ng araw na yun eh. Inisquis ko yung sarili ko sa tindi ng presence. Gumagano sa mukha ko eh. Makababa ako sa ultra. Gumagano yung presence ng Holy Spirit eh. Hinahanap ko na si Tony. Sabi ko, ano na kaya nangyari kay Tony? Ano kaya niya? Hanggang sa nag-closing prayer na, daming tao, hindi ko makita. Closing prayer na, hindi ko makita si Tony. Tapos sa likod ng stage, meron doon, tumatalon. Alto! Alto! Bumalik ako! Bumalik ako! Meron Alto, talon! Sabi ko, tatalon! Hindi, bumalik ako! Ginabukasan na din. Just si John Swin, pupunta na ako na dyan, si John Swin. Hindi bumara ng trike. Kuminto, Pastor, sakay na kayo. Tony Silurico. Tony Silurico. Uy, bakit nagkakaroon ka? Hindi, magaling ako. Alanganin pa ako sumakay. Hanggang sa nakapagkasawa yun. That's why the enemy hates special person of God. Because you are developing into an atomic power in the spirit world. Kaya nararanasan yun. So, ganun pala ng ngayon. Ay, okay pala. Hindi pala ako dapat mag-discourage. Hindi pala ako dapat I am chosen. Hello, they are chosen. Kaya sila nagsasabi na gano'n. Kasi galitan Diyos ang demonyo sa mga chosen. Mga believer. Wala naman tayo chosen eh. Galit siya doon. Galit siya. Si David po, bago mag-suffer, nakatakot-takot na pag-uusip kay King Saul, hanggang tumakas na siya sa Philistine para mapatay ni King Saul. Bago niya maranasan yun, God already appeared. David, sabi niya kay Samuel, okay, alisin ko si King Saul, papalitan ko siya ng daman after my own heart. Si David, bata pa si David noon. Wala pa yung suffering. Inapir ka na ng Diyos. Ibig sabihin, you will make it. You will make it. Malalapasan mo lahat yan.
God will say you true. Ano malay ni David? Mahal na mahal siya ni King Saul dati. Di ba mahal na mahal siya ni King Saul? Hindi na lang pinawi. Hindi ko lang titira yung bata. Dahil pag natugtog siya, maalis yung maswang spirito kay King Saul. Kaso, nung napatay ni King Saul, si David siguro tayo na. Pumasok na yung security at FB. Bakit ito papalit sa akin? Mawala na sa katian. Nasubasta na namin ito. Susunod sa akin, si Jonathan. Susunod, anak ni Jonathan. Biro mo, yung lahi namin sa trono. Hindi pwede ito. Dapat patayin yung tao ito. Kaya si David, bata pa lang, ang dami na naranasan calamity in life. Not because there is no God. Nag-happen yun kasi nga, because there is God. Kaya nangyari yung karanasan ni David because there is God. Ano nangyari later on, di ba? Si David po naging king. Siya po ay naging king. So those special people are blessed by God. Nung si Abraham po ay tinawag ng Diyos, ano sabi? Genesis 15:1, I am your great reward. Ako ang yung great reward. Genesis 15:1. Ako ang yung dakilang pagpapala. Yung mga house and land, pagpapala yan. Kayamanan. Pero hindi yan ang great reward. Wala lahat yan eh. Sa isang iglap, maestro ka lang eh, tapos yan eh. Again, hindi ko, si Atty. rito. Si Atty. napakatalinong tao. 15:1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasan at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. So, number one request mo dapat ang Diyos. Hindi yung ari-arian o anak buhay o whatever. Kasi sa isang iglap, pwede mo wala yan. Yung mga nagnakaw ngayon sa flood control, sa isang iglap, wala lahat yun. Isipwede rin lahat yun. Wala na gawin mo. So, pagka dumadang ka sa ganyang mga test in Israel, ibig sabihin you are blessed. You are not forgotten. You are not abandoned. Si Joseph, maltreated by his brothers, hindi man lang minahal ng kanyang mga kapatid, itinapon sa balon, abandoned by his brothers, but well. But God never abandoned Joseph. Kasi may tunay na riches eh. Diba, mag-ibig kayo ng tunay na riches. Si Joseph po, mayaman siya. Mayaman siya sa Diyos. Mayaman siya sa presence ng Diyos. Yung po ang tunay na riches. Kahit siya pumunta, ando na presence ng Diyos. Doon tayo mag-concentrate number one. Tsaka yung others. Diba, nalululog sa others. Kaya wala yung, asan yung others dito? Wala. Kasi, pastor, maglalaba ako. Pastor, linggo, malaki ng benta. Yan, yun yung others. So, yun pala yun. Paalala ko sa atin lahat. Kung meron kang big blessing, warfare ngayon, yung sabihin, pinabayaan ng Diyos. Andiyan ang Diyos. Dinadaan ka lang sa proseso. Kasi pagkatapos ng process, atomic bomb ka na. Kakakakutan ka ng demonyo. Kaya bago ka matibelo, patay ka na namin. Delikado kami pagka na-develop yung character ko. Kaya tayo yung molding, daming molding. Kita nyo, nung na-develop na ng Diyos, sabi sa Psalms, the Word of God tested Joseph. Tapos yung testing, di ba? Naging tulad na siya ni Christ. Nung ano yung mga kapatid niya,
nagluhuran. Bakit siya, mga spy kayo, nagsasalita siya ng Hebrew. Spicy mo kayo. Hindi po, ganun. O sige, pagbibilan namin kayo. Para patunay na hindi kayo spy, iwan niyo yung isang kapatid niyo kung totoong buhay pa yung tatay niyo. Dali niyo dito. Pero pa ba kayong kapatid? O, isama niyo yung kapatid na bunso. Mamamatay na po tatay namin pag wala pa yung bunso. Ay, hindi na kayo babalik dito. Uwi na sila, mga kapatid niya. Wala na uli silang pagkain. Ubus na. Sabi ni Jacob, punta na kayo ulit sa hindi, kuha kang pagkain. Kailangan, bigyan nyo yung anak ng si Benjamin. Naku, wala na nasusin, pati ito. Ano ba ginawa nyo sa akin? Dumating ang tayo, ayaw ni Jacob. Kaya lang, wala silang kakain. Sige na nga, kunin nyo na yan. Pagdating na naman doon, sige, pinakain sila ng sila. Tapos, nung umuwi na sila, nilagay yung kanyang kupita, silver, sa pag ni Benjamin. Malayo na sila, inabala ng sundalo. Uy, daw wala yung kupita noon ni Prime Minister, sino nagnakaw sila? Tinignan nila lahat, nakita kay Benjamin. Kasi kung sino makita niya, magiging slave ni Party niya. Nagluhuran naman yung mga kapatid niya. Mamamatay na po tatay namin. Kaya di pa nakapulitan. Hindi, kung sino lang, ako na lang po. Sabi ni, nag-volunteer, hindi, kung saan ako Bakit tinatasan ni Joseph yung kanyang salita? To control his emotion. Kasi bawat salita niya, di ba tumatakbo siya sa kwarto? Tumatakbo sa kwarto. Iyak siya ng iyak. Mga patid ko, ito na mga patid ko. Paglabas niya lang, umayos na kayo. Just to cover his emotion. Para hindi siya bumigay. At bukod doon, para makita niya yung kung totoong nag-repent yung mga kapatid niya. Nung nakita na niya, sabi kasi kayo, yung bata hihingi ng tulong Si Joseph, pinabayaan. No, kita mo natin hirap yan. Sinisingil na tayo ng Diyos ngayon. Nung nakita na ni Joseph yung nagsisisi na sila. Kasi naman yung bata, kasi ginawa natin yun. Ito ngayon, ginagawa sa atin. Yung nakonvict na sila sa kanilang kasalanan, nagpakilala na si Joseph. Pag hindi ka pa nakokonvict sa kasalanan mo, na kinokonvict ka ng Diyos, hindi mo makikita pag hindi siya magpapakahayag sa iyo mo. Pero nung nakonvict na sila, nagsisi na sila, sabi ni Joseph, alay kayo lahat. Alay kayo lahat. Ba, nagulat sila, Hebrew na. Kasi nagsasalita siya by interpreter. Ba, bigyan ng salita si Joseph, alay kayo lahat. Alay kayo. Tingnan niyo po. Hindi ba kayo alam? Tingnan niyo po. Jose! Sabi niya, ako si Jose, na yung kapatid. Hindi mo kapatid. Jose, ba't mo kami? Ayan siya, lagyan ka pala siya ng reunion. Kita niyo, na-develop into an atomic bomb in the spirit na save mo yung lahat ng Israel at pati ang mundo nakasama tayo sa saving. Kasi doon na nalitayan ni Christ kay Judah. That's why the enemy hated you. So you must also hate. Kung makakapi sa demonyo, masama siya. Kaya, yan po ang mga karanasan ng mga special people. Not because they are worthy, but because of what Christ has done to them. Kaya nabanggit ko na, di ba, yung kanta ng 60s, narinig ko yun nung 9 years old ako. Special people, that's the way I always think of you.
special people for the very special thing you do. When I'm with you, I feel special too. Kaya, sana we must feel each other as special. May pinupuntahan akong church dahil kailangan palagi yung isang tao nakatira sa church nila. Pagka napunta ako doon, di ako pinapansin ng pastor. I'm not special para sa pastor. Kinakailangan ako lagi munang babati sa kanya. Ngunit meron namang isang church, nung pinuntahan ko, malayo pa lang ako nakangiti na. Malayo pa lang ako nakangiti na yung pastor. Asul pa yung mata. Para tuloy ang hill nakita ko. And I feel special. Sana maging ganun tayo tulad na kwento ko nung may makatulong kay Brother Eddie Villanueva. Niyakap ka agad akong Brother Eddie, I feel I am special. So, ang tingin ko rin sa kanya, special. Kaya ganun din po tayo, mga kapatid. Let other people, Christians, makita naman special tayo sa kanila, special sila sa atin. Yun po ang katangian ni Christ eh. Yun po ang katangian niya eh. Saan naman mag-mature ng Brother Christ in the past, Brother Christ ang babapuhan ng puti. Samantalang pagdating ni Antichrist, iisa lang ang ating common enemy. Si Antichrist, pakita ng mga alipores. At nadidevelop naman yan ngayon. Marami na mga ministry, kakasama-sama kami. Ba't iba mga congregation, Angelicals, Baptist, Methodist, Pentecostal, Prayer Brother. Meron kami yan, tuwing Lunes, kaya lang hindi ako natanong. Meron na sila yung mga tao na. Naguhulog sila para paipautang kung sino yung pangangailangan. Ang ganda, di ba? Di ba ang ganda doon? Kaya nga sabi ni Paul God gave apostle, prophets, evangelists, pastor, teachers to make the church mature. Mature na ba church? Sabi ba? Tatlo lang nandyan. Mature na ba church? Hindi pa kaya hindi mature. Yung mga binawas. Ang church pa, nag-English pa, nag-exist pa. Sabi doon, apostles and prophets. Wala na bang prophet ngayon? Sabi na iba, wala na prophet ngayon. Ngayon testament pala. Si Agabus na prophet eh. Si Hunyas, apostol. Matthew, Romans. Ngayon, ano ba yung mga prophet ngayon? Wala nang dinadagdag yun sa salita ng Diyos, tapos ng Word of God. Iniaangkot na lang tayo sa present situation. Hindi, ito sabi ng Panginoon, wala na, tapos na yan eh. Hindi pwede dagdagan yan. Sinasabi na lang nila, at this season, itong mga ginagawa ng Diyos, yun lang yun, hindi yung nagdadagdag pa ng bago sa Bible. Di ba sabi ni Jesus, Matthew 23, I will send you my prophets. Meron pa. New Testament yun. At sila'y papatayin ninyo. I will send you scribes and my prophets. Papatayin niyo sila. Jesus nagsabi noon. Hindi ko na. Pero nandiyan. O yun lang ang pagbabalance doon. Hindi na nagdadagdag ng mga kung ano-ano pang doctrine sa Bible. Tapos na yung Bible. Wala na pwede idagdag dyan. Iniaangkop na lang nila tayo. Tsaka ko, konti lang yun. Hindi yung bawat kanto ni prophet. Hindi ko, konti lang yun. Iniaangkop na lang nila tayo sa present situation. Kaya ito, gagawin natin. Ganyan, ayon sa ganitong gano'n. O, ganyan, nasa last days tayo. Mga gano'n na lang yun. So,
Kaya nakakatuwa, may isang church, dinalaw nila yung isang church din with another congregation. Ano din, di ba? Baptist, Methodist, o Pentecostal. Nagdalaw sila. Buong congregation. Magdalaw kami dito, kapatid. Hinihingi kami ng tawad sa nagawa namin prejudice nyo. Napato namin kayo ng puti. Ang ganda na nangyari, mga kapatid. O sunod, kami naman dadalaw sa inyo. O sige, welcome kayo. Consideration. Sabi ni Jesus, Father, I pray that may be one. So that the world may know you have sent me. And I pray for them to love one another, that the world may know that they are my disciples. Nagdalawan po ang mga elders ng church sa kanyang-kanyang sa mga bawat churches, nagdalawan na. Nagyakapan, nagbisitahan. Now we are facing enemy. Yun na ating kalaban. Mangyari po sana yung lalo na ngayong last days, ay po yung magkaisa sa ating faith in the Word of God. Magne-major tayo sa major, hindi tayo magne-major sa minor. So again, balik po tayo rito. Again, tapos, nung buhay pa si Pastor Ben Butcha, kilala niyo yung panahon sa bahay, may nakahanda na yung soft drinks para sa mga pastor. May nakahanda ng soft drinks yun. Nakalaan na siya sa mga dadalaw ng pastor. Ibig sabihin, para sa kanya, special yung pastor. Kumbaga, hindi yung pinupuntahan ko, hindi ako binabate. Kasi immature pa yun, dapat mag-disciple. So, okay, nasa testing pa tayo ngayon. Tapos din yan. Huwag lang mawawala yung faith natin sa Diyos. Huwag lang mawawala yung faith natin sa Diyos. Dahil pag yun ang nawala, kulang ng rabay, kahit namatay ka na sa situation. Yung sundalo, kung na siya namatay, Lord, kahit di ka kumikilos, naniniwala pa rin ako sa'yo. Sige, parang si John the Baptist. Ang dami natin pagkakaroon ng sumunod ko kasi mga Kristiyano, puro blessing lang eh. Can you accept God's no? Kaya ko tanggapin ang God's no? Si John the Baptist pinupuntahan si Jesus Panginoon, ikaw ba? O mayroon pa kami hinihintay? Kasi ba't hindi siya nilalabas? Ba't hindi siya pinalalaya? Siya ang forerunner. This is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Pinigyan, iniwan na yung ministry niya, tapos, Jesus na kayo pumunta. Ako re-retire na. Diyan na kayo sumunod, huwag na sa akin. Tapos kung nakulong siya, hindi man lang siya nilalabas. Ang hapon, the penalty. Kaya sabi na ito, ni John, Lord, sabi niya sa disciple niya, sabihin mo kung sa talaga ni Messiah, nagaling lang din. O maghihintay pa kami ng iba. You see, dumadating yan. Kahit sa mga great man of God, nagaling lang din. Tapos sabi niya, Jesus, sabihin niyo kay John, ipinangangaral ang mabuting balita. Binubuhay mga patay, at yung mga bulag na kabila. At pinangangaral ang Evangelyo sa mga doktor. Alam niya dyan, yung Messiah, hindi nang gagawin. Kaya si John, natahimik na. Alaw-law na sa tangkado. Yari na. Yari na. Dito na lang ako. Tapos pa ang aking ministry. On the other hand, nalaglaw din dyan, ay, salamat, tapos na aking ministry. Ako'y mag-alala kay Lord Heaven na, hindi ko na alam kung kailan tinaklang oras. God can accept God's no.
Kaya, ang pangalaga, malaman natin yung will ni Lord. Kasi pag hindi natin alam yung will ni Lord, kasi dumaan yung mga prosperity doctrine eh. Kaya ang dami na focus dyan sa prosperity. Eh tapos mga naghihirap na yun. Paano ngayon yan? Kaya hindi masama yung prosperity. Alamin lang natin ang kabuuan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung hindi, matitisod po tayo. Matitisod po tayo. Kaya, ayun po yun na ang pinakamalalim lagi doon, yung Word of God. Malalim tayo sa Word of God. Para dumating man ang bagay ng buhay, sa akin na, gusto ko talaga, gratitude na. Kaso hindi ganun eh. Kung ako tatanungin ninyo, gusto ko mag-gratitude na eh. Ayaw ko naman hirap eh. Hirap. Bagamat, huli na lang ito, huli na lang. Ako sa mga magpapaiwan, ano gagawin nyo? Ayaw ko maiwan. Ayaw tumanggap sa Panginoon, ayaw magsuko ng buhay, ano gagawin ninyo? May pag-asa pa rin, may instruction pa rin sa Jesus, sabi, Matthew 24, yung nasa bundok, huwag nang muwit. Yung nasa bubong, huwag nang bumaba. Yung nasa parang, huwag nang bumalik pa ng bahay. Ibig sabihin, tinuro na yung pupuntahan sa bundok. Sa parang, sabi, magtago na kayo. Magawat sandali lang, sa mga mapapaiwan, ay magsuko ng buhay ng Panginoon. Pangalawa, kasi kahit in time of judgment, ano po ang grace ng Diyos eh. Pangalawa, kung papayaw ka, mag-aral ka ng jungle survival. Mahirap. Paano ka inom ng tubig? Sa gubat, walang tubig. Ayaw pumunta ng mga sundalo. Iba pastor yung tip of the light, mahirap tago ng tago. Oo. Paano ka makakainom sa dagat? Naiinom mo yan, tubig sa dagat? Naiinom yan. Nakain mo na ba kayo ng tubig sa dagat? Diba, pagka alat-alat, mamamatay ka sa alat eh. Pero naiinom yan. Ano gagawin mo? Di pakuluan mo. Pakuluan mo. Na sa malaking kaldero. Hindi, ganito gagawin mo. Pagkulo, kunin mo yung takip, yung kaldero. Yung takip. Ipunin mo muna sa baso. Dug. Lalagay ulit, ako kumukulo. Lalagay na naman yung singaw ba? Lagaw ulit. Pag nakaisang baso ka na, inumin mo na. Wala nang alat yun. Silang inumin mo yung singaw, hindi yung tubig. Paano magsisindi ng apoy? Sa gubat, wala namang posporo. Tinuturo natin ba yung kawayan, kas. Ang pamuli, talaga determinado magpaiwan. Hanapin mo yung dalawang witness. Pero lalabas na dalawang witness, sabi doon, kung ano sabihin nila sa kanilang bibig, yun ang nangyayari. Pag sinabi nila, huwag umulan, hindi ulan. Pag sinabi mo lang, huwag sa apoy, babaksakan apoy. O, tumabi ka ron. Panitay mo ka ron para makubera ka na rin alam. Of course, mga hunto yun. Pupunta ka pa ba sa Israel? Pinakamaganda magtapat naman tayo sa Diyos. Wala pa problema. Wala na tayong dadaan ng mga ganyan. Kaya yun lang po. Kasi ang Israelites nga, maraming itatago siya ng Diyos. Di ba? Yung sasakbalik sa amin bago pang anak na bata, Revelation, mga Jew itinago ng Diyos sa isang lugar for 3.5 years. May protection po rin ng Diyos sa mga believers. At sabi pa nga ng Panginoon, di ba? Ang game ba yun o Panginoon? Yung mga may tatak ng Diyos, magagalawin yun. Di ba? Mayroong mga impacto ng lupa sa ilalim ng lupa, chapter 9. Yung mga galing sa bulkan yun, naglabasa, pahirapan yung tao. Pero may bilin doon na ang angel of the Lord, yung mga walang tatak ng Diyos,
ang inyong nasaktan. Yung may mga tatak, huwag mong gagalawin. Ang Diablo po, pag sinabihan ng Diyos, sumusunod na yun. Hindi tulad ng tao. Kung hindi tulad ng Kristiyano, sinabihan ng Diyos, paglinggo ha, dito kayo. Hindi, pastor, ayaw pa. Pero ang Diablo, pag sinabi niya, hindi na nagpasya sa boundary. Susunod na yun. Lagara pa rin ang protection ng Diyos sa mga magiging Christian sa mga panahon niya. Kaya lang, siyempre, mas mahirap. Kaya nakakago tayo.